Pero sabi nga natin kung naano ka dito. Eto guys sa YT meron. Marami pang grade 10. Okay, gets na yun. Then ayun, let's see, tingnan natin. Let's see, tignan natin ano kaya yun. Pares lang ba yan? Yung let's see, tignan natin. Bang na. Anyways, yan yun na guys, pag-usensyahan nyo na. Then meron tayong formula. Ito yung formula natin sa geometric. So paano makuha natin yung ratio, yung R, pinidivide. Pares lang sila ng concept guys sa ano, basta divide. Kung sa arithmetic nagmaminus ka, dito nagdi-divide. Ano bang meron sa kanina? Sige lang, kuha tayo ng pattern. Yan. So yung pattern, nung pattern natin, let's say negative 3 ulit. Tapos, magiging negative 12. Magiging 12. Anong sunod na sequence natin? Kung geometric siya. Ano sunod? Andito na si Sian. Magiging negative 48. Then anong hahanapin natin? Syempre let's say ano lang, a sub 7. Mahirapan nyo, okay? Naka-ratio kasi to guys, mahirapan tayo. Sige Sir AJ, ikaw sasagot. Basta ikaw sasagot. Okay? Okay. Gets yan. Diba? Sabay nga tayo guys. Ito yung given natin. So, ganun pa rin gagawin. Like, punta ka lang sa formula. So, a sub 7 yun. Lagay na natin 7 para tipid sa space. Then, meron tayong a sub 1. That is negative 3. Ba't nagbablurred? Grabe naman si Sian. Then, yung R natin. So, paano makuha yung R? Di-divide lang to guys. Sabig sabihin, magkakaroon tayo ng, ba't parang ang labo? Di ba malabo? Di ba blurred? So, yung pag dinivide natin to guys, 12 divide negative 3 magiging negative 4 yung common ratio natin. Gets yun kasi dinivide mo lang naman to dito guys. So, yung a sub to natin, that is 12. Then divide negative 3 magiging negative 4. Then pag chinek mo siya dito, negative 48 divided magiging negative 4 din yan. Then yung n natin, that is 7 minus 1. Pinalitan lang natin yung n ng 7 kasi yun lang naman yung variable n. Then magkakaroon tayo dito ng negative 3. Then negative 4 magiging raised to 6 na lang siya guys. So kung raised to 6 to, 6 na negative 4 ang gagamitin mo. Multiply mo yun. Lakas ng hangin baka mag run out. So pag nag-multiply tayo ng 6 na negative 4, masyadong marami to guys. Ayun. So magiging ano to guys. So this is 16 positive. Ito rin magiging positive 16. Ito rin magiging positive 16. Pag multiply natin to guys, ilan to? 16 squared. Ilan yan? Charot. Alam ko ba yung 16 squared? 14 squared is 196. 15 squared is 225. Ano yung 16 squared? 6. Ano yung 16 squared? 356. Charot. Ano yung 16 squared? 356 nga. Nakachambag guys. So multiply natin by 16. Ang sagot dito Sian. 6 yung dulo na ito guys. 6, 3. Ano ba sagot dito? 4096. Ibig multiply mo to dito guys. Then times negative 3. So magiging negative yung sign. So pag multiply natin ito by negative 3 guys, magiging 18 carry 1.
naging 28. Carry 1. Ay, carry 2 pala. Magiging 2. Then 12. Tama. 12 to 88. Tama ba? Siyan. Tama. Ayun. I-sub 7 natin. So, ganun lang siya. Bisa babalik kayo sa formula. Then, kung gusto mo naman kunin yung, ano ba yung sunod na ginawa natin dito? End term formula. So, pag formula naman, ganun din. Parang lang siya, alas, magkakadikit lang naman to guys eh. Pag kailangan mo kunin yung end term, or yung formula ng sequence, ng given na sequence sa formula. So, ano ba sabi natin? Kailangan mo lang ng a sub 1 tsaka common ratio. Kung sa arithmetic kailangan mo siya ng common difference, dito ratio. So we already got it like negative 4. So lalagyan na lang natin yung negative 3 as a sub 1, then negative 4 as for ratio. Then punta ka lang ulit sa formula mo, sa general formula ng geometric. Then i-plug mo yun syempre. So meron kang negative 3, then yung arm is negative 4. O, ito na yung formula. So, kung gusto mo siya. Kung gusto mo, ba't bulol ako sa siya? Buror. Tag dito guys. Kung gusto mo siya i-check. Ba't pala bagal lang kunyari a sub 1, check natin. So, we already know guys that yung a sub 1 natin is negative 3 from the given. So, we need to plug 1 to the n. Yung n natin is 1, so magiging negative 3 to, then negative 4 raised to 0 kasi 1 minus 1 is 0, diba? Gets natin yon. And any number raised to 0 is 1, so magiging negative 3 times 1 na yan, or magiging negative 3 yung ating a sub 1. So ganun mo siya i-check. Yon. Ano pa, kung tuman ganun pa rin gagawin mo. Anyways, ang sunod, geometric mean. Di ba lagi invisible lang 1? Ano daw? Di ba lagi invisible lang 1? Invisible siya guys kapag kapag may variable. Pero pag walang variable, ilalagay mo yun. For example, ito. Nyari, meron kang 2 over 2. Ang sagot mo, invisible 1. Hindi. Ang lalagay ka dyan ng 1 syempre. Alam ba ang sagot naman niya kung hindi mo ilalagay. Pero kung may variable yan guys, kunyari x, kunyari x squared over x, so mabawasan, di ba, ng isa kasi dalawa tong x, sa baba may isa, so maka-cancel. So alam natin na may 1 yan dito, pakita x na lang ilagay. Pag may dalawang x over x guys, x over x, 1 sagot dyan ha, pag barehas. Gets yun, gets na yun. Ano ba sunod? Geometric mean. Wag. Fake news to guys. Bahala kayo. Kung geometric mean naman, papyaw lang to guys. Ibig sabihin, pinapaikot-ikot lang natin yung isang given na makukuha natin lahat ng pwede. Parang hindi nakakalito. Kasi pag paiba-iba yung gagawin natin, baka malito kayo eh. Pero pwede naman, kunyari, ang gusto mo lang kunin is yung a sub 1, ay yung number of terms. Yung pang ilang, yung basta last term pala, last term. Hindi puro last term lang gagawin mo para ma-master mo siya. Gusto mo naman kunin yung formula, puro walang formula. Situational, tingnan ko kung kaya. So, yung formula naman sa geometric mean guys, that is square root ng a times b. So, same process. So, gagamitin natin to. Kunyari, meron tayong negative 3, then space, then negative 4. Date, ang laki ng number. So, ngayon guys, square root mo lang yan kasi may middle term. So, ito guys. Tsaka ito, then para makuha mo to pag may middle. So, big sabihin, plug mo yun dito. Like, magkakaroon ka ng square root ng negative 3 times negative 48. So, yung negative times negative, magiging positive yun. So, magiging square root ng 3 times 48, ilan ba yan? So,
So magiging 4. 144 na yan guys. Bakit ko alam? Kasi 12 to eh. Ang daya. Ang daya eh no. Chi. Hindi 12 diba? Kasi ang square root ng 12, ang 144 is 12. Hindi ko na yun multiply. So magiging 12 na yun kasi may middle. Gets yun. Pero kunyari, syempre may another pa yan. So dalawa yung missing. So ano ba sunod ng negative 48? Si yan. Nandiyan ka pa? Si yan. Anong sunod ng negative 48 natin? O guys, anong sunod? Para makuha natin yung arithmetic mean ng dalawa. So 48, negative 48 times negative 4, ilan yan? Mamaya, ang dami naman yan. Mamaya. Negative ba? Hindi yung negative. Positive yan. Positive yun 190. Ano guys? 192. Kasi alternate yung given natin. Kung negative, magiging positive, magiging negative. Ibig sabihin yung pang-apat positive. Anyways. So, hindi natin pwede gamitan ng formula guys. Kasi wala tong middle term. So, babalik tayo sa formula ng geometric. Kukunin natin yung R. Kunin natin, tatanggalin natin yan dyan. Hindi, joke lang. Yan. So, ibig sabihin, meron tayong last term, yung 192. Then yung a sub 1, that is negative 3. Meron tayong R. Eh, paano pag walang R? Wala palang R pala talaga. Kinuha pala natin yun. Then yung 4. Yung 192 natin pang fourth term. So, 4 lalagay natin, minus 1. So, una, simplify ng exponent. Magiging r raised to 3, then divide both side by negative 3 to isolate the variable r. So positive divide negative, that is negative. Then ano ba yung 192? Ano ba common difference natin for 64 to guys? Charot. 369. 64 to, di ba? Bakit? Kasi yung 4 di ba tama? 64 pag divide ba 18 tas 12 3. 64 nga negative. So maka-cancel na ito, magiging r cube. So dahil naka-cube to guys, maka-cancel yung cube by cube root. So sa cube root guys, pwede siya maging negative yung sagot lang sa loob ng radicand. Pero kapag even numbers yung index like 2, 4, bawal siya mag-negative. So, if you multiply 3 negative 4, magiging negative 64 yan. So, ito yung common ratio mo. So, kung nakuha mo yung common ratio, ang gagawin mo naman para makuha mo yung a sub 2, yung a sub 1, mo multiply mo sa r. So, magiging negative 3 times negative 4. That is 12. Pwedeng ganun. And para makuha mo yung a sub 3, magkakaroon ka ng a sub 2 times r, or magkakaroon ka ng 12 times negative 4, that is negative 48. O, pwedeng ganun yung process. Actually, pwede mo siyang gawin dito. Mali. Okay, next. Pag mali guys, okay lang may mali. Then mararamdaman ko naman yan pag mali, diba? I-check ko yan eh pag mali. Ganun pa rin yung n. So babalik tayo sa formula. So meron tayong negative 3, 12, tapos negative 48, tsaka 192 na guys. Bisa tinamad eh. Kukunin natin to guys. Hindi kasi siya pwede tawag dito. Mahirap kasi ito pag masyadong malaki yung number, magko-cube root. Basta ganito na lang tayo. Hanapin lang natin kung pang ilan to. Pero we already know na pang 4 term siya na. Kasi nga pag binilang mo yung mga terms, mga number 4 siya. So yung a sub n, tayo sa formula. Papakita ko lang paano siya ginagawa. So hahanapin natin yung 192 kung pang ilang term. Though alam na natin na pang 4 term siya. So lagay lang natin yung 192 equals yung negative 3. Then yung r natin paano kinukuha? Nagdi-divide lang.
So pag dinivide natin to pag ganun, makuha natin yung negative 4. Then copy natin yung n, which is minus 1. Kasi n terms yung kinukuha natin. Then syempre, divide natin to by negative 3 para ma-cancel yung negative 3 dito. So magkakaroon tayo ng negative. This is, ilan ba to? 64. Ay hindi, yeah, 64 nga. Equals negative 4 raised to n minus 1. So papasok nga dito yung exponential, guys. Ay eto guys, so may mga videos nga tayo dito. Ayun nyo ba manood yan? Ng mga pangmalakasang grade 10. Char. So hindi mo to i-divide by negative 4 guys, kasi exponential to guys. Hindi yung ganun. Kapag paparehasin natin yung base, so negative 4 cube, that is negative 64. Or kung gusto mo, naka-parenthesis siya guys. Parehas lang naman yung kasi negative naman eh. Pero dapat nakaganto to guys. Para clear. So kapag parehas na yung bases natin sa left and right, equal na exponent. So magkakaroon tayo ng 3 equals, wait lang, may puzzle. So magiging n minus 1. So transpose lang, 3 plus 1 equals n. So yung 4 is n. So basically pag binasa natin or binilang natin yung 192, pang 4th term nga siya. Pero ganun siya kinukuha. Ay, andyan pa ba guys? Eh wala na yata. Are you still there? Hindi. Natabig ko kasi. Okay na. Rinig. Malinaw ba? Parang malabo sa akin yung ano, yung camera. Okay na ba? Malinaw ba yung ano? Parang malabo. Malabo? Malabo? Hindi ba malabo? Parang malabo. Okay na ba yung ano, yung sulat? Parang malabo. Wait lang nga ni. I-check ko nga ni kung malinaw na. Parang malabo. Okay na ba? Malinaw ba? Parang malabo. Malabo na mata ko. Dalawang bagay lang. Anyway, saan na ba tayo? Malabo, di ba? Ano? Di ba blurred? Naka-enhance yata ito, guys. Naka-enhance. Hindi. Wait lang. Effects. Ayaw mo itong effects eh. Ba't malabo? Yung ano yan, basta kung naintindihan nyo guys. Hindi ko alam eh, pero mukhang malabo sa paningin ko eh. Okay na ba? Tagutin nyo muna yung tanong ko kung okay na bago tayo mag-continue. Ayun nyo. Hindi, wag na yung continue to guys. Bilang ganun. Ayun. Kung sum naman, or sa series, quadratic inequalities, gawa kayo ng given. Kung ano yung tinuro sa school. Pero parang malabo talaga guys. Di ba malabo? Kapag series naman, ang formula nito is, anong formula nito? A sub 1 tapos 1 minus r yata to raised to n tapos 1 minus r. Ba yung formula nito? Wait lang, pero hindi ba talaga malabo yung ano? Hindi malabo? Ba't parang malabo yung ano? Yung camera? Nababasa nyo? Sigurado kayo nababasa nyo? Bala kayo dyan, hindi nababasa. Ayun naman sumagot eh. So kunyari, S sub 4. So meron tayong negative 3. Then 1 minus negative 4, then raised to 4 over 1 minus negative 4. Plug lang yung ganun, then simplify syempre. So magkakaroon tayo ng negative. Malabo nga eh, kasi nga eh. Hindi ko alam bakit. Ulitin ko kaya. Malabo rin sa akin eh yung ano eh. Di ba siya malabo sa iba?
Ayaw nga ma-focus. Ayaw ma-focus yun. Baka kailangan ibang sulat. Wait lang. Kaya ito kaya. Hindi, parang malabo talaga guys. Kasi hindi ganito yung ano eh. Ayaw. And live. Wait lang, ulitin ko ah. Ganun pa rin. Wala. Ayaw talaga. Ayaw talaga. Si Ray J. Ayun, and live na. Si engineer nag-grow a garden. Kita to. Malabo. Ba't malabo? Ayun yata ko pala Ben guys. Bye bye. Ay. Yes, madali lang yun guys. Char. Hindi, meron lang naman. So ito magiging 16 times 16 do guys. That is, alam ba yung 16 times 16? 256. Ay hindi, tama 256. Magiging positive to guys yung 256 natin kasi yung labo na battery pa ako. Then ayun, malabo talaga, promise. Hindi na malabo sa inyo o sa akin lang malabo? Nababasa niyo yung sulat? Sagutin nyo nga, nababasa nyo? Sigurado kayo nababasa nyo? Sagut. Nain ko na nga. Nababasa mo, sige. Hindi ko alam pero sa akin ang labo ng ano ko guys, ng camera. Then ito magiging 5. Bakit? Kasi 1 minus negative 4 magiging 5 na. Then ito magiging negative 3. Then times negative 55 over 5. So negative times negative magiging positive. Then divide positive pa rin. So simplify na natin to dito guys para di tayo mahirapan. Kasi nagkatapos sa 5, mag-divide sa 5. So yung 5 divide 5 magiging 1. Ito magiging 51. So magkaroon tayo ng negative 3 times negative 51. That is positive 155. Ito yung sub 4 natin. So pag inad natin tong 4 guys, 155 yung sagot. So negative 3 plus 12, that is 9. 9 plus 192. Lumaktaw na. That is 200. Basta. Ayun magiging sagot. Okay na yan. Pwede tayo ba naman? Ito tayo